na ito nga po ang mainit mga boss, no? Ombudsman Boying Remulla, nagsalita na po. Pakinggan ho natin. Office of the Ombudsman, bilang Ombudsman, tungkulin namin na gampanan dito mga hinihingi sa ating tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Up. Ayan na. Kinig lang ho mga bossing ha. Dahil yung tag-init daw po, magiging tag-init daw ho talaga mga kababayan. Isa na dyan ang Kongreso. Dahil sinusunod natin Ang Kongreso. Nung nakaraang linggo lang po o nung nakaraang araw lang ho mga kababayan, problema ng Kongreso yung pagbabaliwala po ng Vice Presidente sa pag-imbita sa kanya para doon sa impeachment complaint sa kanya. Hindi sumipot. Unconstitutional daw ho, sabi ng grupo ng Vice Presidente, mga kababayan. Ano kaya ang sagot dyan ni Ombudsman Boying Remulla? ang proseso ng batas na impeachment lamang ang paraan para panagutin ang isang ranking official ng government. Ibibigay ng Office of the Sabi nga ho nito Pasio, mga kababayan, pag si Boying ang naging ombudsman, patay tayong lahat. Yari. Bakit to? Si Ombudsman Boying, diretso lahat ho ito, mga kababayan Napanood niyo po ba yung balita na lahat po yung mga pending na mga kaso kinaso, irerebisa nila? Baka tinulugan ni Martires nung panahon na siya ang ombudsman. Naalala niyo po, mga kababayan, ano sabi ni Ombudsman Boying Remulla? Alam ko may mga kinaso sila Trillanes dito nung mga panahon na yun no? Pero hindi nila makita din. Dahil nga bago na po ngayon ang ombudsman, magiging patas at magiging diretso na po, mga kababayan. Wala nang paligoy-ligoy. Ombudsman ang mga impormasyong pwedeng magamit sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte kung hihilingin ng House of Representatives. Malamang yan, ihilingin. Lalo na't marinig nila kay Ombudsman Boying Remulla, makikipagtulungan kami sa mga kinakailangan ninyo. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, magko-comply sila sa subpoena ng Kamara na ibigay nila ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o mga SALE ng bise. Simula ng alkalde pa lamang ito ng Davao City. Nakamonitor rin sila kung paano uusad ang magiging papel ni Ramil Madriaga sa impeachment. Yan ang kinatatakutan nila. Yun nga lang, simpleng pagpapalipat kay Ramil Madriaga papunta doon sa Kongreso meron na pong mga tumututol, mga kababayan. Yun nga lang, iisang congressman. si Rupus lang ho, mga kababayan. Nag-iisa. 30 ang okay na ilipat, no? Si Ramil Madriaga sa House of Representatives. Tapos nag-iisa yung si Congressman Rupus. Ang sabi, hindi pwede. No? Hindi naman okay yan Nakakulong yan Ganito. May mga kaso yan, etc. etc. Pero sinoplak ho ni De Lima. Una nang nagsumite sa kanila ng sinumpaang salaysay upang maimbestigahan. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, nasa fact-finding stage na ang affidavit ni Madriaga na naglalaman ng mga alegasyong galing umano sa drug money ang ipinangpondo sa 2022 election campaign ni VP Sara. Tinitingnan kung ano ang kanyang maaaring ibigay na impormasyon tungkol sa mga proseso ng gobyerno katulad ng impeachment. At ang trabaho po namin, kung meron kami nakikita na kailangang ilabas papunta po sa Kongreso, gagawin namin. Paliwanag naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, nais nilang panatilihing confidential ang mga investigasyon kay Madriaga. Mayroon na rin anilang attempt mula sa kanilang panig na makausap ito, ngunit nagiging maingat sila dahil sa mga kasalukuyang sitwasyon. If the Congress has the intention to Tsaka ho, ang kaibahan ho ni Madriaga versus doon sa 18 Marites, mga bossing, si Madriaga, siya yung nagpupush na imbestigahan, tignan, at kumbaga, i-question and answer siya, mga bossing. Versus doon sa 18 Marites ng mga DDS po, mga kababayan, takot po na ma-cross-examine. Gusto nila, yung 18 Marites nila, ano ginawa, mga bossing? Sabi, gusto namin, sama-sama kami. No? Sama-sama daw. Tapos pumayag
pumayag na, o sige, isa-isa na lang, kaya lang kasama yung si Baligod. Nung sasamahan na ni Baligod, pumayag ang NBI na kasama si Baligod, wala na. Ayaw na daw nila kasi mapapagod daw po si Baligod. At yan pa, sabi ni Jordan G, evidence-based kasi si Madriaga. Yun naman pong mga, yung mga marites naman po, mga kababayan, wala eh. Puro wentuhan lang po. Wento, walang wenta. O di po ba? Sabi ng mga DDS, takot daw ang mga congressman kay Sara. Kaya impeach. Ang tanong, bakit hindi umattend si Sara? Yun nga, baliktad. Tsaka tinatakot ng mga DDS, yung mga congressman. Kaya lang wala hindi umubra. Yung tipong pananakot nila na, ganito, naku, lagot ka. No? Kapag ka ikaw ay bumoto do sa impeachment ni Sara Duterte, ito mangyayari sa iyo. Ito yung sasabihin pa ng mga DDS, ito yung congressman ninyo, kapag ka nakita nyo ito, wag nyong iboto. Sabi pang ganun. Di po ba? Ano nangyari? Bakit ayan, tuloy na tuloy yung impeachment ho? Tanggapin dapat ng mga DDS na mahina na po ang kultong Duterte. Mahina na ho, mga bossing. Endorse pa nga lang ng Vice Presidente, doon pa nga lang ho sa Antipolo, mga kababayan, ano nangyari? Talo yung ini-endorso ng Vice Presidente na kalaban nung anak ni Congressman Romeo Acop. Di ho ba? Talk to him. We do not want na sasabay kami at maguguluhan lang po si Mr. Madriaga dahil may mga tanong sila, dahil may ongoing impeachment, meron din kaming ongoing fact-finding. Saka ho yung paulit-ulit nilang sinasabi, hindi magkakilala si Madriaga at ang Vice Presidente. Pero yung mga bidyong nakikita natin, iba naman po ang sinasabi ng mga video na yon. Ano po? Ang sinasabi ng mga video ay, Kuya Ram! Ang nakikita natin doon sa mga video, close na close naman po sila. Kailan kaya mag-attend ng hearing si Madriaga? May nakaset na bang schedule? Tingin ko meron na ho yan, mga kababayan. Baka susunod na hearing doon sa Kongreso, kasama na si Madriaga ho. Para mas malinawan naman po natin at maintindihan natin yung sinasabi po na yung panahon ng eleksyon ng 2022, ang ginamit na pondo, pera para doon sa kampanya na yon ay galing daw po sa Pogo. At galing daw po doon sa mga Lord ng ipinagbabawal na gamot. Para ma-i-explain niya yun. Alam niyo po, ang Vice Presidente dapat pinupuntahan ito Dapat inaatinan ho nila ito, mga kababayan. Bakit po? Mas lalakas sila dun Di ba? Kapag ka naipaintindi, sige pagka naipaintindi ng kampo ng Vice Presidente sa mamamayang Pilipino, sa confidential funds, sa bribery, doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at ni Romualdez. Pag lahat yun na-explain nila, baka tayo pa po ang tumulong sa kanila para i-explain sa mamamayang Pilipino. Kaso wala tayong naririnig po sa kanila. Kaya ang lagi nating nasasabi at naiisip, baka wala talaga silang mga depensa dito sa mga bagay na ito. Kaya humahanap ng paraan, butas, na makalusot na hindi matuloy yung impeachment sa pamamagitan ng mga teknikalidad ho. Diba? Yan naman yung nakikita natin Ngayon, ang binubutas nila, wala sa konstitusyon yung mga pinaggagawa ng mga congressman. Putik. Sagutin nyo na lang. Tagal-tagal na niya. Hindi ho ba? So we want to make sure na isa-isa muna. Samantala, nakaakyat na rin sa yugto ng fact-finding investigation ang mga reklamong graft at plunder laban kay Vice President Sara Duterte. Pagka hindi natuloy ang impeachment, meron pa din kaso, graft at plunder. Dito po nauuso, mga kababayan, yung mga nagsusuot po ng mga neck brace at na mga nawi-wheelchair po, mga bossing Di ba? Dali. May message Okay. Tuloy.
mula sa iba't ibang complainant. Ayon sa anti-graft body, tuloy ang pag-usad ng mga reklamo at hindi mababahiran o maaapektuhan ng kasalukuyang impeachment proceedings. Ang trabaho kasi ng isang opisina katulad namin ay tingnan ng ebidensya. At hindi kami maaaring maghusga sa kahit kanino na walang ebidensya. Pinakamahalaga po sa lahat, kahit na sa impeachment proceedings, kahit political process yan, ebidensya pa rin ho ang pinagbabasihan ng lahat. Sa gitna nito, ilan sa tinitingnan ng ombudsman ang posibleng pagsilip sa Parang madaming mahahalungkat na ebidensya itong si Ombudsman Boying Remulla. Magugulat na lang tayo, mga kababayan, na Remulla nakahalungkat ng ebidensya laban kay Vice Presidente. Pero alam niyo sinasabi ng kampo ng Vice Presidente, fishing expedition lang daw po itong impeachment na ito. Sandali lang. Sabi nga ho ni Congressman Redon paano magiging fishing expedition? May mga pinagmulan kami. Merong mga resibo galing sa Office of the Vice President, merong mga resibo galing sa Department of Education na pinanghawak o pinangunahan ng Vice Presidente, isinabmit sa COA na walang mga hiwalay o separate na mga envelope para ipaliwanag kung sino-sino yung mga nandoon sa loob ng mga Mary Grace Piatos. May mga pinagmulan po. Isama mo na yung pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo at asawa niya at ng pinsan niya. Yung sinasabing fishing expedition, mga bossing, naghahagilap, yung walang pinagmulan, tapos nag-iimbestiga, nagpapaganyan, tapos wala namang maipaliwanag. Meron po Ang wala po, yung paliwanag nila at yung kanilang depensa. Yun ang totoong wala, mga kababayan. bank accounts ng BICE. Legal na basihan kung may immunity from suit rin ng Vice President at kung maaaring isumite ang resulta ng kanilang mga sariling investigasyon sa Kongreso. If ever Sabi ni Aviator, AI daw yun, boss. Yung banta, sabi. Anok ng putik. May magsabi sa akin sa harap ko na hindi nga, Aviator, pag kami nakasalubong akong DDS, tapos sinabi harap-harapan ko yung AI, yung pagbabanta ng Vice President. Pagka nakakita ko ng pader, iuuntog ko agad yung ulo na matauhan Hindi, totoo nga. Talagang sinasabi ng mga DDS na AI yung mga napanood natin o yung napanood natin na Vice Presidente. Naku, wag lang talagang may makakasalubong akong DDS tapos yun yung sasabihin. Iuuntog ko talaga yung ulo ng matauhan, mga kababayan. Anak ng putek. Tapos yung kay Pangulong Bongbong Marcos na video na ipinapakalat ni Roque, hindi daw AI yon. Ibang klase. Di ba, mga kababayan? Ibang klase itong mga DDS na to. Hindi mo alam kung nasaan talaga yung mga utak there are intersections or if ever talagang one and the same yung mga complaints doon at dito, then we will have to see what we can do still, no? Pero at the end of the day, ang gusto lang talaga natin ay yung accountability lang. Yung accountability ng mga public officers na nagkakamali. Evan Alvarez, UNTV News and